sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pangarap ng kahit na sino sa atin ang magkaroon ng sariling bahay at lupa. Para sa iba, ito ay isang bagay na may pagmamalaki. Lalo pa nga at kung nakuha mo ito dahil sa iyong sariling sikap. Ngunit may mga pagkakataon din na ang tinuturing nating investment para sa ating maliwanag na kinabukasan ay maaaring maging dahilan din ng mga pangyayaring maaaring magpabago sa pananaw natin sa buhay. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Starry. Madalas po akong manood at makinig sa online na mga videos at aksidente pong dumaan doon ang inyong programa. Medyo alangan pa nga ako noong una na sumulat sa inyo dahil na nga din sa hindi naman po ako magaling magkwento. Pero susubukan ko po na maibahagi sa inyong mga tagapakinig ang aking karanasan na hindi ko makakalimutan. Medyo iba nga lang po ito sa usual na kwentong napapakinggan nila, ngunit naging malaking parte din po kasi ito ng kung ano ang buhay ko sa ngayon. Bata pa lamang po ako ay pangarap ko nang magkaroon ng bahay sa gitna ng farm. Marahil ay impluwensya na rin ng mga napapanood kong palabas noon kung saan ay makikita na parang ang payapa ng pamumuhay ng mga nasa ganong setup ng tahanan. Laki din po kasi akong lungsod at sa totoo lamang po ay medyo nakakasawa din ang environment na ganito. Maingay at mapolusyon. Isa pa'y palaging sinasabi sa akin ng aking mami na kapag dumating na ako sa tamang edad ay unahin kong ipundar ang sarili kong bahay upang hindi ako magkaproblema sa usapin ng pagbabayad ng renta. Nangupahan lang din po kasi kami kaya naman napakalaking bagay para sa akin na makabili ng sarili kong bahay at lupa na maaari din akong makapagnegosyo. Kaya naman po nang ako'y lumaki na at nagkaroon na ng trabaho ay talaga namang ito ang aking pinag-ipunan. Nang magkaroon ako ng sa tingin ko ay sapat na pera, agad ako naghanap sa medyo malapit lang na probinsya sa aming lugar at doon ay nagtanong ako kung meron ba silang pinagbibili ng mga lupain. Medyo nahirapan ako maghanap dahil karamihan sa mga nakatira doon ay ang pagsasaka lamang ang alam na trabaho, kaya naman hindi nila maaaring ibenta ang lupain nila dito. Susuko na sana ako dahil napakahirap maghanap ng nais ko. Kung meron man ay hindi naman afford ng aking ipon dahil ekta-ektarya ang kanilang binibenta. Ang hinahanap ko lamang po kasi talaga ay yung sapat lamang para sa katulad ko na nais bumukod sa kanyang pamilya at magsimula ng panibagong buhay sa isang payapang lugar. Palis na nga po sana ako sa lugar na yon nang biglang may isang matandang babae ang tumawag sa akin. Nagtataka pa nga ako noong una kung bakit nais niya akong makausap. Ngunit nilapitan ko din naman siya dahil mukhang importante ang nais niyang sabihin sa akin. Paglapit ko sa kanya ay may inabot siya sa aking isang papel. Ayon sa kanya ay puntahan ko daw ang lugar na yon at doon ko daw makikita ang aking hinahanap. Alanganin pa ako noon dahil nang hanapin ko sa Google Map ang lugar na ibinigay niya ay parang sobrang layo na nito sa bayan masyado at wala pa yatang mga katabing establishmento. Pero at the same time ay medyo nabuhayan ako ng loob dahil kahit papaano ay masasabi kong may masusuri akong posibleng mabiling property sa aking napiling lokasyon.
Nagpasalamat ako sa matandang babaeng yon bago nagmaneho patungo sa ibinigay niyang address. Inabot din yata ako ng 30 minuto bago ko ito narating. Tahimik ang lugar at literal na wala kang makikitang ibang mga kabahayan. Sa paligid niya ay may mga nagtataas ang puno na karamihan ay yung mga usual na prutas na nakikita natin sa mga probinsya. Katulad ng mangga, santol at starapol. Ang iba pang mga puno doon ay namumungang ngunit hindi ako ganong kapamilyar sa mga pangalan nila. Sa gitna nito ay doon nakatayo ang isang malaking bahay na medyo may kalumaan na din, samantalang sa malapit na bahagi ng lupain ay makikita naman ang isang tila farmhouse. Nang mapagmasdan ko ng maigi ang bisinidad ay naglakad na ako papunta sa bahay dahil paniguradong naroon ang may-ari na aking kakausapin. At titignan kung magkakasundo kami sa presyo. Bagaman kasi at malayo ang lugar na yon sa bayan ay gusto ko ng atmosphere dito. Swak na swak ito sa hinahanap ko. Sa loob-loob ko ay nagpapasalamat ako doon kay Lola na nakausap ko dahil kung hindi niya itinuro sa akin ang lugar na yon ay baka hindi ko ito makita. Pagdating ko sa mismong bahay ay agad akong kumatok. Nakailang katok pa yata ako bago ito bumukas. Bumungad sa akin ang isang may katandaan na lalaki na nakabaston pa nga. Nagtataka itong nakatingin sa akin na para bang hinihintay din niya na sabihin ko ang aking pakay. Kaya naman hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at diretsyang inamin dito na interesado kong bilhin ang kanyang lupain. Nang marinig niya na ito ay tahimik niya lamang akong pinapasok sa kanyang bahay. Pagtapak ko sa loob ng bahay na yon ay namangha ako sa loob nito. Mukha lamang kasi itong luma sa labas ngunit sa loob ay ang ganda ng disenyo. May ikalawa itong palapag na habang umaakyat ka ay makikita mo ang painting ng iba't ibang mga individual nang ilan pa nga ay tila mula pa sa sinaunang panahon. Pinaupo ako na may-ari ng lugar na yon at pansamantalang nagpaalam sa akin na kukuha lamang daw siya ng maiinom. Habang kumukuha ito ng drinks ay nilibot kong muli ang aking paningin sa paligid. Paliwalas naman ito at pakiramdam ko ay talagang may enjoy ko ang manirahan dito. Pagbalik ng may-ari ay agad ako nitong tinanong kung bakit ang kanyang simpleng lupain ang aking napiling bilhin. Inamin ko naman dito na ang karamihan kasi sa mga magagandang lugar na aking napagpilian ay hindi pinagbibili o di kaya naman ay napakataas ng presyo. Nalampas sa aking budget. Agad naman niya akong tinanong kung magkano raw ba ang aking nilaan na budget doon. Nang marinig naman niya ito ay parang medyo nag-alangan siya. Malulungkot na sana ako dahil mukhang hindi din ito pasok sa aking inilaang pambili ngunit napalitan ito ng kagalakan ng sinabi ng matandang lalaki. Natatanggapin na niya ang aking offer at aalis na rin daw kasi siya dahil susunod na siya sa kanyang mga anak sa Amerika. At talagang ang maibenta na lamang ang lupain na yon ang kanyang hinihintay. Dahil nagkasundo na kami sa presyo ay inalok ako nito na lumibot doon. Una naming pinuntahan ang farmhouse. Wala nang mga hayop dito. Pero ayon sa matanda ay maaari pa din naman daw yung magamit kung nanaisin kong mag-alaga ng mga baboy at manok. Medyo napabayaan lamang daw niya ito noong mga nakarang taon dahil hindi niya ito nabibisita. May alaala daw kasi doon na nais na niyang makalimutan. Ito din daw ang dahilan kung bakit niya naisipang ipagbili na ang naturang property at lumipad na sa ibang bansa upang doon na permanenteng manirahan. Papadudot hindi ko naman tinanong pa sa kanya kung ano ang pangyayaring naganap doon dahil mukhang personal na din. Sa totoo lang ay medyo hindi ko gusto ang aura ng farm na yon. Pagkapasok pa lang kasi namin ay medyo bumigat na ang pakiramdam ko. Matapos naming mag-ikot ay bumalik na kami sa kanyang bahay at eto naman ang aming nilibot. Mukhang mahilig silang mag-display ng mga paintings doon at mga litrato kaya naman punong-puno ang paakyat na hagdanan ng mga ganong uri ng disenyo. Sa pinakatuktok ay nakita ko ang litrato ng isang lalaki na masayang nag-aayos sa may farmhouse. Bata pa ito at mga nasa late 20s siguro base na rin sa kanyang muka.
Napansin naman yata ng matandang kasama ko doon ang aking pagtitig sa larawang yon, kaya naman nakangiti siyang lumapit sa akin at ipinakilala sa akin ang nasa larawan. Ayon sa kanya ay apo daw niya yon. Bago daw niya naisipang ipagbili ang property na yon ay eto ang kanyang kasakasama doon dahil mahilig daw itong mag-alaga ng mga hayop. Eto rin daw ang siyang matyagang nag-aalaga sa mga puno at halaman na nakatanim doon. Tatanungin ko sana siya kung nasaan ito ngayon, ngunit ayoko namang magmukhang tsismosa. Nabasa niya marahil ang aking nasa isipan, kaya naman malungkot itong nagkwento na wala na daw ang kanyang apo doon. Namayapa na raw ito at nauna na sa kanyang umakyat sa langit. Medyo nalungkot naman ako sa kanyang sinabi. Kaya naman hindi ko na inalampa ang detalye ukol dito at iniba na ang usapan upang hindi na rin malungkot pa ang matanda. Nang malibot na namin ang lugar, ay sinabihan niya ako na kukontakin na lamang niya akong muli kapag naayos na niya ang lahat ng papeles na kailangan naming pirmahan. Kahit sa pagbalik ko na lamang daw ako magbayad para sigurado din na hindi niya ako tatakbuhan. Masaya naman ako nagpasalamat sa kanya bago umalis sa lugar na yon. Papunta na ako noon sa aking sasakyan nang muli akong mapalingon sa farmhouse. Medyo napakunot ang aking noo dahil parang may nakita ako nakatayong tao sa may pintuan nito. Ngunit pagkakurap ko ay nawala din naman ito. Napasapo na lamang ako sa aking noo dahil mukhang pagod na ako at kung ano-ano na ang nakikita ko. Nang makauwi ako sa amin ay masaya akong nagbalita kina Mommy sa nakita kong lugar. Pinakita ko din sa kanilang litrato nito upang may ideya sila sa aking lilipatan. Habang binabrowse namin ang mga larawan ay nahagip ng aking mga mata ang isa sa mga litrato malapit sa farmhouse. Kung sa mabilisang pagpasada dito ay akalain mong dumi lamang ito. Ngunit kung isusum mo siya ng kaunti ay makikita dito na tila isa itong matangkad na tao na nakatayo sa puno at tila nakamasid sa matandang may-ari ng lugar. Blurred ito kaya naman hindi ko matukoy kung babae ba ito o lalaki. Mukhang hindi naman ito napansin nila Mommy kaya naman hindi ko na rin po ito inopen up sa kanila. Ayoko din kasing matakot sila sa lugar dahil baka hindi nila ako payagang bilhin ito. Aminin ko na medyo natakot ako sa aking nakita. Ngunit pinagsawalang bahala ko yon. Dahil posible namang glitch lamang ito dahil medyo magalaw din talaga ako noong kumuha ko ng mga larawan sa lugar. Ayokong takutin ang sarili ko sa mga ganong bagay kaya naman winaksi ko na din ito sa aking isipan. Makalipas ang isang linggo. Matapos kong bumisita sa aking nabiling property ay nakatanggap na ako ng tawag mula sa may-ari. Ayos na daw ang lahat ng mga papeles at maaari na kaming magpirmahan ng mga dapat pirmahan. Nang marinig ko yon ay agad akong tumungo dito kahit pa nga alam kong aabutin ako ng alanganing oras ng gabi. Pagdating ko doon ay nagpirmahan agad kami at otomatikong dineposit ko sa binigay niyang account number ang bayad. Alis na sana ako noon upang umuwi nang sabihin niya na doon na ako magpalipas ng gabi. Dahil alanganing oras na nga. Nag-aalala din daw kasi siya sa akin dahil baka kung ano pa ang mangyari sa akin sa daanan. Nakaramdam na rin ako ng pagod ng mga oras na yon kaya naman hindi na ako tumanggi sa alok niya. Tiwala din naman ako na walang gagawing anumang masama sa akin ang may-ari ng bahay na yon dahil magaan ang pakiramdam ko sa kanya at mukhang mabait naman siya. Tinawagan ko lamang noon sila Mommy upang hindi din sila mag-worry kung bakit hindi ako nakauwi. Matapos ko makipag-usap sa mga ito ay hinatid ako ng matanda sa isa sa mga kwarto sa itaas. Pagbukas ng pintuan ay pansin kong lalaki ang dating gumagamit nito dahil sa mga gamit na naroroon. Humingi naman ng paumanhin sa akin ng matanda kung ito lamang daw ang kwartong kanyang maibibigay sa akin dahil hindi pa daw linis ang isang bakanting silid doon. Inamin niya na yung apo niyang namatay ang gumamit nito noon at pinanatili lamang niya itong malinis dahil naroon ang lahat ng mga ala-ala nito. Papadudot medyo creepy lang yung part na namatay na ang dating may-ari ng silid na yon pero hindi ko na lamang ito pinahalata sa may-ari ng bahay.
Mukha kasing ito lang din ang aking matutulugan at ramdam ko na naghahanap na rin ako ng pahinga. Kaya naman sumang-ayon na ako dito. Mayroong bintana sa kwartong yon kaya naman binuksan ko ito at tinanaw ang labas. Kita pala sa bintanang yon ang farmhouse. Kaya naman napasara din agad ako ng pintuan. Ewan ko ba kung bakit pero iba talaga ang pakiramdam ko sa lugar na yon. Parang may something na hindi ko naman maipaliwanag kung ano. Nagpasya na lamang akong matulog na upang maaga pa lamang bukas ay makabiyahe na ako at magsisimula na rin kasing ipaayos ng may-ari ng lugar na yon ang kanyang mga dadalhing gamit at ayoko namang makaabala sa mga gagawa. Kaya nagdesisyon na akong umalis ng maaga. Dala na rin marahil ng pagod ay nakatulog na rin po agad ako. Ngunit mga kalagitnaan ng gabi ay nagising ako sa mga yabag ng paan at tila paakyat sa itaas. Medyo nagtaka lamang ako dahil iba ang tunog ng mga hakbang kumpara doon sa may-ari ng lugar na ito. Nauna kasi ang tunog ng tungkod nito samantalang ang mga yabag na aking naririnig ay parang mula sa isang malakas na individual. Medyo nakaramdam tuloy ako ng kaba dahil baka mamaya ay may nakapasok ng kung sino sa bahay at may gawin itong masama sa amin. At upang makasigurado ay dahan-dahan akong lumapit sa may pintuan ng kwarto at binuksan ito. Narinig ko pa din ang mga yabag ngunit dahil madilim sa may bandang hagdanan ay hindi ko maaninag kung sino ang nandoon. Nang malapit na ito doon sa may tuktok ay biglang huminto ang tunog. Napaisip ako kung nakita ako nito o naramdaman na may nakaabang sa kanya. Nakiramdam din ako ng mga oras na yon. Nang walang ano-ano ay gulatin ako ng mabilis at tila nananakbong iyabag ng mga paa patungo sa aking lokasyon. Sa sobrang bigla ko ay hindi ko naiwasang isarado ang pintuan at nanakbo ako patungo sa kama. Nanginginig ang aking buong katawan at nakamasid sa pintuan ng kwarto na ngayon ay bukas na bukas na. Halos maiyak na ako noon dahil sa takot. Ilang sandali pa ay lumitaw na sa pintuan ng isang matangkad na figura. Hindi ko makita ang mukha nito dahil na nga din sa madilim na part ito nakatayo. Ngunit may kung anong pamilyar sa nilalang na yon na tahimik lamang nakatayo sa pintuan. Hindi ito gumagalaw at parang tinitingnan lamang ako mula sa kanyang kinatatayuan. Hindi ko naman alam ang aking gagawin. Nagdadalawang isip ako kung lalapitan ko ba ito o sisitahin kung ano ang ginagawa niya sa bahay na yon at kung paano ito nakapasok doon. Parang nagtitigan lamang kami at naghihintayan kung sino ang unang gagawa ng hakbang. Nang medyo naging okay na ang aking pakiramdam ay naglakas na ako ng loob ay muli akong nagdesisyon na lapitan ito. Kung may gusto itong gawing masama sa akin ay kanina pa sana nito ginawa ngunit hindi naman ito kumikilos. Kaya naman medyo kumalma na ang aking isipan. Dahan-dahan lamang ang aking naging galaw upang hindi mabahala ang sinumang nilalang na ito na nasa pintuan. Malapit na sana ako sa kanyang kinakalagyan nang bigla kong narinig na bumukas ang pintuan ng kwarto ng may-ari ng bahay na yon. Kasabay ng pagbukas nito ng pinto ay siya namang biglang pahampas na sarado ng aking pinto. Sa lakas nito ay halos napatakip pa ako sa aking tenga at napaupo sa sahig. Agad ko namang narinig ang hirap ngunit mabibilis na hakbang galing sa direksyon kung nasaan ang kwarto ng may-ari ng bahay. Biglang bumukas muli ang aking pintuan at niluwan nito ang matandang may-ari. Nag-alala at hinihingal itong nakatingin sa akin. Nang makita niya akong nakaupo ay agad niya akong tinanong kung ayos lang daw ba ako at ano raw ang nangyari. Naiiyak ko namang kinuwento sa kanya mga nangyari mula sa mga yabag na aking narinig hanggang sa pagdating niya. Nakikinig lamang siya sa akin habang nagkukwento ako at maya-maya pa nga ay nagsalita ito na wala namang ibang tao sa bahay na yon kundi kaming dalawa lamang. Maging nang pagpunta daw niya sa aking silid ay wala namang nakita na sino man na nakatayo doon o buwaba mula rito. Kahit daw gaano kabilis ang taong yon ay makikita niya ito dahil bukas na ang pintuan ng kanyang silid nang biglang humampas. Pasarado ang pintuan sa aking silid. Hindi naman ako makasagot sa kanya ng mga panahong yon dahil maging ako ay hindi din maipaliwanag ang naging kaganapang yon sa akin. Nanatili lamang akong tahimik.
Hindi naman niya ako iniwan sa kwarto hanggang sa maging kalmado na muli ako. Nang medyo ayos na ay pinabalik ko na din siya sa kanyang silid upang makapagpahinga. Alanganin man siyang umalis noon ay wala na rin siyang nagawa dahil nagpilit akong pagpahingahin na din siya. Nang makalabas na siya ng silid na aking tinutuluyan ay nanghina akong napahiga sa kama. Parang ang imposible nga na makatulog pa ako kaya naman binuksan ko ang bintana sa kwarto at nagpahangin na lamang. Napapaisip talaga kung sino ang nilalang na yon at ano ang pakay nito sa pagbisita sa aking tinuluyang silid. Abala ako sa aking pag-iisip nang mapansin kong biglang bumukas ang ilaw mula sa farmhouse. Imposible ang may-aring ng bahay dahil hindi ko naman ito narinig na bumaba. Dala na rin ang aking kuryosidad ay naisipan kong suriin kung bakit biglang nagkailaw doon sa farmhouse. Marami siguro ang magsasabi sa akin na parang hindi ako marunong madala sa naganap sa akin. Ilang sandali pa lamang ang lumilipas. Ngunit ng mga panahong yon ay tanging pagtataka ang tumatakbo sa aking isipan. Kaya naman parang nawala na din dito ang mga nangyari. May ingat na hakbang ang aking ginawa upang hindi ko din maistorbo ang may-ari ng bahay na yon kung sakaling natutulog na ito. Nang makarating na ako sa ibaba ay ginamit ko ang ekstrang susi na pinagkatiwala sa akin ng may-ari upang mabuksan ang pintuan. Pagkalabas ko ay doon ako mabilis na naglakad patungo sa aking destinasyon. Pagdating ko doon ay binuksan ko ng malakas ang pintuan ng farmhouse. Umaasa na may makikita akong kahit na sino doon. Ngunit tanging ang mga madumi at abandonadong itsura lamang nito ang aking nakita. Walang tao dito. Habang naroon tuloy ako ay parang nagsisisi ako na binili ko pa ang lugar na yon. Ngayon pa lamang kasi ay para bang may mga kung sino o anong puwersa na nananakot sa akin upang hindi matuloy ang aking pagbili dito. Dahil wala naman akong naabutan ay nagpasya akong lumabas na at isarado ang pintuan doon. Hindi mawala sa aking isipan ang mga naganap ng gabing yon sa akin. Kaya naman kinabukasan bago ako umuwi ay nagpasya akong magtanong-tanong sa bayan kung may alam ba sila tungkol sa lugar na aking nabili. Upang kahit papaano ay magka-ideya ako kung bakit nangyari ang ganong mga bagay doon. Pagdating ko sa bayan ay nagalmusal na muna ako. Habang kumakain ako doon ay nakita ko ang matandang babae na siyang nagbigay sa akin ng lokasyon ng property na aking binili. Agad ko siyang nilapitan at mukha namang natatandaan pa niya ako kaya naman hindi na ako nahirapang magtanong pa dito. Diretsahan ko na siyang tinanong tungkol sa history ng lugar na yon. Medyo alangan ito noong una na sumagot. Ngunit nang makita nito na medyo desperada talaga ako sa mga kasagutan ay nagsimula na rin itong magsalaysay. Ayon sa kanya, may apo daw ang matandang lalaki na nakatira doon. Mahal na mahal nito ang lupang yon, lalo na ang farmhouse kung saan ay naroon ang mga alaga nilang hayop na madalas ay naipagbibili sa bayan. Mabait na bata daw ang apo ng matanda at kasundo ito ng lahat ng mga naroroon. Ngunit minsan daw talaga kahit na gaano kabait ay may mga individual pa din na hindi maiwasang hindi kapag-isipan o gawa ng masama. Isang gabi daw habang natutulog ang maglolo ay may mga masasamang loob na pumasok sa kanilang property at nagtangkang looban ng farmhouse. Ngunit nakita daw ito ng apo ng matanda kaya naman agad-agad itong nanakbo patungo doon upang sawatahin ang mga ito habang pinatawag niya ng mga pulis ang kanyang lolo. Ngunit sa hindi naasahang pagkakataon, habang tinatangkang pigilan ng apo ang mga nanloob sa kanila ay nasaksak po ito. Bagaman at nahuli ng pulisya ang mga taong iyon ay hindi naman nailigtas ang apo ng matanda. May natamaan daw kasi na maselang parte ng katawan nito na siyang naging dahilan upang hindi na ito makaabot pa sa ospital. Sobrang hinagpis umano ang dala nito sa matanda at napabayaan na nito ang pinakamamahal na farmhouse ng apo niya. Hindi daw niya sigurado kung totoo ang usap-usapan ngunit tuwing may bumibisita sa lugar na yon ay may nakikita daw ang mga ito na tila anino sa farmhouse. Kapag tinitingnan naman daw ng mga ito kung may muling nakapasok doon ay wala naman silang nakikita. Marami sa mga taga-bayan ang naghihinala na ang nakikitang anino na yon ay ang apo ng matanda
na patuloy pa ding nagbabantay sa kanilang lupain. Ayaw umano niyang banggitin sa akin ang lugar na yon, ngunit nakita daw niya kasi ang aking desperasyon at mukhang kailangan ko daw, kaya naman binigay niya ang address nito. Matapos kong marinig ang mga kinuwentong yun sa akin ay nagpasya akong muling bumalik sa aking nabiling property at kausapin ang matandang may-ari nito. Mabilis akong nagmaneho pabalik sa lugar. Pagdating ko doon ay nagulat pa nga ang matanda dahil akala daw niya ay umuwi na ako. Nakita naman niya na seryoso ang aking expression, kaya naman inimbitahan niya muna akong pumasok sa loob. Naroon na ang mga nagliligpit ng gamit sa bahay. Habang dumadaan ang mga ito ay isang letrato ang nakapukaw sa aking pansin. Ito yung letrato ng apo ng may-ari. Doon ko lamang napagtanto na kaya pala pamilyar sa akin ang figurang yon sa pintuan ay dahil hawig ito ng lalaking nasa litrato. Mukhang tama nga ang matandang babae na nakausap ko sa bayan. Nananatili pa din sa lugar na yon ang kaluluwa ng apo ng matanda at patuloy na nagbabantay sa lugar. Pagkaupo namin sa sala nila ay agad na nagtanong ang matanda kung bakit napabalik ako kaagad doon. Dito ko na sinabi na hindi ko na itutuloy ang pagbili ng lupain niya. Nagtaka naman ito at parang medyo nainis pa nga sa akin habang nagtatanong kung bakit naman daw biglang nagbago ang aking isipan kung kailan nakapagpirmahan na kami. Hindi ko po alam kung maniniwala ba siya sa akin, ngunit kinuwento ko dito ang mga usap-usapan ng mga tao sa bayan. Gayon din ang aking naging karanasan noong nakaraang gabi. Sinabi ko sa kanya na hindi ko makakayang manirahan sa lugar na yon, lalo pa nga at alam kong may kaluluwang naninirahan dito. Hindi naman agad nagsalita ang matanda. Tumayo lamang ito at sinenyasan akong sumunod sa kanya. Ginawa ko naman ang kagustuhan nito at lumabas kami ng bahay. Dumiretso kami sa farmhouse kung saan ay nasawi ang apo niya. Naupo ito sa upuan doon, nakangiting nagkwento ng upuan daw na yon ang madalas na tambayan ng kanyang apo. Sa kanya na daw ito lumaki, kaya naman grabe din ang pagmamahal nito sa lugar na yon. Kaya hindi na daw siya magtataka kung naiwan nga sa lugar na yon ang kaluluwa nito. Ngunit medyo masama lang daw ang loob niya sa kanyang apo dahil sa ibang tao ay nagpapakita ito. Ngunit sa kanya, na lolo nito ay ni minsan daw ay hindi ito nagpaparamdam. Matapos nitong maikwento yon ay narinig ko na lamang ang mga mahinang hikbi nito. Ramdam na ramdam ko ang hinagpis niya sa nangyaring pagkawala ng kanyang apo. Alam kong mahirap mawala ng mahal sa buhay, kaya naman hinayaan ko na lamang siyang umiyak habang tahimik lamang akong nakamasid sa paligid ng farm. Nang nakabawi-bawi na ito sa kanyang paghihinagpis ay agad nitong sinabi sa akin na ayos lang daw na hindi na maipagbili ang lugar na yon. Idodonate na lamang daw niya ang lugar na yon sa gobyerno upang mapakinabangan, kaysa naman maiwan lamang ito na abandonado. Nang araw ding yon ay binalik sa akin ng may-ari ang aking ibinayad at humingi din ito ng paumanhin. Nang makuha ko na ang aking binayad ay nagpaalam na rin ako sa kanya at umuwi na. Wala na po ako naging balita pa sa lugar na yon kung ano ang nangyari dito. Nakahanap naman po ako ng ibang lugar ng aking mabibiling lupain. Medyo mas maliit nga lamang ito sa aking unang nabili, ngunit kontento na akong naninirahan dito sa ngayon. At may mga pagkakataon po na bumabalik pa din sa aking isipan ang mga naganap sa farmhouse. Ngunit imbes na matakot ay lungkot ang aking nadarama dahil ang lugar na yon ay nagsilbing saksi ng samahan ng maglolo at naputo lamang ang kanilang masasayang alaala. Dala nga na nga din po ng hindi inaasahang kaganapan. Naging aral din sa akin ang kwento nila na hindi natin masasabi ang maaaring mangyari sa mga susunod na panahon. Kaya naman mahalaga na pahalagahan natin ang mga mahal natin sa buhay. Dahil kapag nawala sila ay wala na tayong pagkakataon na makausap pa sila at masabi sa mga ito ang ating mga nais ipahiwatig na mensahe. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Starry. May mga ilang lugar na sa paningin ng iba ay isang lokasyon o bagay na nakakatakot at hindi po dapat puntahan. Ngunit para sa mga taong minsan ay naging bahagi nito. Minsan ang lugar na ito ang siyang nagsisilbing tagapagpaalala sa kanila ng mga memoryang nagdala ng kasiyahan sa kanilang buhay at kailanman
ay hindi nila makakalimutan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po